Sa ibang balita, buhay pa rin ang lumang musika sa nahanap naming kolektor ng mga lumang CD, cassette tapes at vinyl sa Recto, Maynila. Instant negosyo rin niya ito. Naritong report. Nostalgic ba ang feels? Nakakamiss din ang tunog ng CD, cassette tape at vinyl, di ba? Alam pa rin kaya ng mga Gen Z ang mga yan? Hindi po gaano familiar kasi mainly po sa computer po ako nakikinig ng music. Hindi na namin nabutan yung tape? Oo, hindi na. Cassette tape. Familiar pa ba kayo? Cassette tape? Cassette tape. Hindi ko na po ito naabutan. Ay, hindi ko na po alam. Meet Mang Greg na isang music fan. 8 taon na siyang nagbebenta ng CD, vinyl at cassette tape sa Cartimar Recto sa Maynila. 79 years old na siya, pero buhay na buhay pa rin sa dugo niya ang tunog ng musika nung bata-bata pa siya. Ang magulang ko mahilig sa music. Na-influence ako doon. Nagsimula ko sa mga lumang kanta dahil sa kanila. Dahan-dahan pagtanda ko, may medyo mga rock na. Ngayon naman, marami nagdadala sa akin ng CD, binibenta. Yung gusto ko, tinatago ko, kinukolekt ko. Hindi man malaki ang kita sa negosyong ito, mas importante sa kanya ang umuwing masaya ang kanya mga customer. Kapag bumili sila, hindi sila masaya, sabi ko palitan mo sa akin. Basta mababang bigay para kaya, affordable. Pati sa mga bagets na can't afford, binibigyan niya ito ng discount at kung minsan, tulong kapag walang-wala. Pag walang halimbawa, bumibili ng CD, pinapakita sa akin pitaka o bulsa, wala na rin silang pamasahe. Ang ginagawa ko naman, gusto ko silang masaya, maalala ako, binibigyan ko sila ng pamasahe. Kung inaakala niyong sikat lang ito sa mga batang 90s, aba ibahin niyo si Francis, isang Gen Z, pero kolektor na ng cassette tapes, CDs at vinyls. Escape from reality kung tawagan na kung saan, kunyari pag malungkot po ako, ayan, music po yung nagiging sandigan ko. Pag masaya ako, music pa rin. Kapag malungkot ako, kinakabahan, stress, music pa rin. Ibig sabihin parang naging buhay ko na yung music. Bukod sa pagiging kolektor, naisip na rin ni Francis na gawin itong negosyo habang nag-aaral. Ang extra pocket money nga niya, ginagamit niya para makabenta ng CDs. Sabi ko, try ko naman kaya magbenta. Total hobby ko naman yung pag-collect. Sa 1K na yon, nag-alinlangan pa ako. Kasi sabi ko, paano kaya yung 1K lang, ilang CD lang mabibili ko na ang mahal ng CD. Parang bumili lang po ako mga pre-owned. Tinry ko lang din po ibenta yun. Sa 1,000 po, parang 6 lang nabili ko. Suportado naman ng mga magulang ni Francis ang kanyang libangan. Dahil na rin daw sa pagbebenta ng mga hilig, nakakatulong pa raw ito sa mga gastusin niya sa kolehiyo. Patago po ako nagkukulik nung pandemic. Pero nung nalaman po nila na minsan hindi na po ako humihingi ng baon, kunyari po, minsan na rin, hindi naman na rin po ako, kunyari may mga projects po kami. Minsan hindi na po ako humihingi sa sarili ko na pong pera. Dahil din po yun sa pagre-resell ko nung mga collection ko po. Ang mga luma, nabibigyan ng bagong buhay dahil sa mga tulad ni Francis na nagbibigay halaga sa nakaraang trend. Sana patuloy nating tangkilikin yung musika at yung industriya ng CD, ng cassette, ng plaka. Dahil hindi lang natin matutulungan yung industriya nila kasi matutulungan din natin yung mga artists na nagbebenta ng mga CDs. At si Mang Greg naman ang magpapatuloy at magpapamana ng mga piraso ng kasaysayan na masarap balik-balikan. Mabuhay ang CD forever. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.